Ayan, magandang hapon po, Ma'am Lucia Ann Sapungan. Si Attorney Magandang JV po ito ng AXIS Party List. magandang hapon po, Ma'am Shari at attorney. Magandang hapon po. Ayan. Ma'am, nabanggit po kanina no, ni Shari na may nangyayaring pag-abandon na. Matanong ko lang muna ha, ilang taon na po ba kayong nagsama or may relasyon nitong si Ebson? Almost 1 year na po. Tapos hiwalay balikan po kami. Okay, so more or less isang taon po. No? So 2023 nung kayo ay nagsimula. Tama po ba no? Meron kasi nabanggit si Shari kanina na may bata dito. Opo. Ito, ilang taon na po itong bata dito? 11 months po. Kayo daw po ay nasa hospital nung nangyari po yun. Bakit po kayo nasa hospital, ma'am? Dahil may sakit po yung baby po na acute meningitis po. Viral infection po. Okay. So, ma'am, at the time, no, naka-confine ang inyong anak. Opo, nung iniwan niya po. Kasama nyo pa siya nung kayo ay nagtungo sa hospital. Opo. Meron bang nangyaring pag-aaway dyan? Meron bang tampuhan na naganap? Wala po. Kasi talaga pong plano na po siguro niya yun. Kasi lumuwas po kami from Mindoro po hanggang sa Pasay po. Tapos nung mga 2 weeks po, yun po, parang plinano niya po yung pag-alis niya po. Hindi ka ba nagkaroon ng kutob na parang ito, halos wala nang pakialam etong partner ko. Pero Baka hindi na lang po umiimik kasi nga po sobrang stress na po ako dun sa... Kaya alala ko po yung baby ko. live-in partner nyo, hindi naman kayo kasal, ma'am, no? Tama? Po. Oo, yung live-in partner po ninyo, parang malubha yung karamdaman ng inyong anak. Paggising po ninyo, talagang wala na. Wala na po. Kundi doon lang po nalaman namin sa katabi po naming patient po. Na talagang Na umalis na daw po yung kasama ko. Walang paalam, ganun? Walang Wala, Nihay niyo. nihay niho. wala Wala. po. Tapos nung tatawagan ko po sa messenger or chat po, block na po siya. Naka-block na po kami. Hindi nyo na po siya nakausap. Hindi na po. Simula po nung ngayon, hindi na po. Wala ring paramdam. Wala po. Aba, talagang ghosting. Literal na Itong, ghosting. nangyari. Opo. Attorney, may katanungan lang ako. Yes. Bago pa man po mawala at hindi na magparamdam si Sir Evson sa inyo, meron na po ba kayong nakikita na siya po ay tingin niyo yung naghanap ng iba or may ibang baba? Marami na po. Paulit-ulit ko na po siyang pinapatawad po. Kasi noon, nagsasama pa lang po kami, ang dami na po niyang ginagawang kalokohan po. Yun, nagbabalikan po kami para po sa bata, yun po. Bigla na naman pong gumano na naman po. So may history, attorney. May history. Ng- At usually, alam mo, Shari, especially pag mga ganyan, parang tinakasan na lang yung obligasyon. Ang lungkot, no, yung naging karanasan nitong si Ma'am Lucia Ann Sapungan. Pero ma'am, meron ka bang impormasyon kung asan po si live-in partner ngayon? Ang sabi po nung nasa Bicol daw po, nagtanong po ako sa Bicol, wala daw po doon. May Saan sa nagsasabi Bicol? po nasa Bicol, pero wala naman daw po sa Bicol. Attorney, ganito po yan, okay? Ma'am, nahanap po namin Apo. yung tatay po ng anak po ninyo. So, hinanap po natin si Evson sa Twito, pero ito po ay malayo, napakalayo sa kung alam mong location niya, ma'am. Oo, akala niya Bicol eh. Akala niyo po Bicol, ma'am, pero nahanap po namin siya, ma'am. Nasa Cavite po. Sinungaling talaga. Nasa Cavite. Shari, diyan ba talaga yung pamilya niya? Nahanap po natin sa Cavite, nag-research din po tayo. Mr. Evson sa Twitter, magandang hapon po. Sir Evson, ayan. Ayan. Sir Evson, magandang hapon po sa inyo. Si Attorney JV to ng AXIS Party List. Nakausap ko lang si Lucia Ann Sapungan, ang live-in partner ninyo at meron kayong common child na 10-month-old. At nabanggit niya dito na parang inabandon na nyo ang inyong pamilya. Tama po ba? Anong nangyari? Nasa hospital daw po kayo noong Agosto kasi dinala nyo nga po doon ang inyong anak. Nakatulog sila. Pagkagising, wala ka na raw at blinak mo na sila sa social media. Hindi ka na nila makontak. Hindi po. Ang totoo po kasi ngayon, kasi po nag-aaway pa kami noon, tapos umalis na ako, sabi ko, alis na ako, kasi pinagbumukha mo lang din naman akong walang kwento sinasabi mo. Kaya hindi po totoo na sinasabi niya na umalis ako, natulog sila. Gising nga din po yung katabi namin na syente po eh. Pati yung magulang, gising din. Pero ang naintindihan ko, meron nangyaring away. Nag-away kayo nung gabi na Opo, yon. nag-away muna kami bago ako umalis. Nag-away kami sa salita lang po. Okay. Pero sir, just the same, no?
nag-away kayo, pero meron kayong anak eh. Sinabi niya May po, obligasyon wala kayo. daw- Bakit wala parang daw may pati tulong. yung anak ninyo tinakasan na ninyo? Sabi ko, suggest ko na lang yung pagiging ano niya, nagumaling na lang po. Kasi naman po, nandun pa ako, sasabihin niya naman niya, wala akong kwenta, wala akong may tulong. Eh, parang tinuto ko na lang din po sinabi niya, ganun. Wala na akong kwenta, wala na akong may tulong sa kanya. Ganun din naman eh. Nandun ako sa tabi ng anak ko na siya nasa labas nag-aasikaso. Tapos pagdating niya, sabihin niya sa akin na wala akong kwenta, wala akong may tulong. Okay. Eh, nagtatrabaho ako, pinapauwi kahit nagtatrabaho ako. Ma'am Lucia, ang sinasabi niya, nag-away daw po kayo. Ano po ba yung pinag-awayan niyo yun, ma'am? At sinabihan niyo po siyang walang kwenta. Ano po yung pinagmula ng away niyo, ma'am? Eh, paano po kasi, may inuutos po ako sa kanya na gamot po. Halos ayaw niya pong kumilos kasi cellphone po siya ng Kaya- cellphone. ML po siya ng ML. Tapos, sobrang busy niya po sa cellphone na may kachat pa po siya. Eh, kailangan po ng gamot ng anak ko. Kasi marami pong magpapatunay sa ginawa niya. Paano naman po ako mag-ML dun? Eh, wala nga akong kaludlog dito sa hospital. Mag-ML ako. Eh, wala nga akong kapera-pera. Eh, load man lang, wala. kang load. Mag-ML pa ba ako nun? Nilulugan Cellphone niya ako, ka oo. para may Cellphone ano ako. ka, may load ka. Tapos sasabihin mo wala kang load. Pero hindi ako nag-ML. Pero Sir Ebson, gusto kong matanong sa'yo, anong balak mo dun sa obligasyon mo? Kahit hindi na kay Lucian, pero yung obligasyon mo man lang dun sa bata. Ito po. Ito yung gusto ko rin nangyari sa akin, sa akin. Susuportahan ko yung bata, pero dapat nasa akin din. Kasi wala rin naman sa akin sa biliding bata ko eh. Kung suportahan ko yung bata, kung nasa akin, ayaw ko pong ipinapadala nasa kanya mismo. Ibig mo bang sabihin, Gusto ko kung tulungan yung anak ko. hanggat Sa akin. nasa nanay yung bata, hindi ka magbibigay? Gano'n na lang din po kasi ayaw ko lang talaga na magkaroon pa kami ng communication sa dalawa. Hindi, it's not required no na magkaroon kayo ng communication with Lucian. Eh kung meron naman kayong Kung ganun din terms naman po, para sana sa suporta man lang ng bata. Kasi kung mag-aaway lang din naman kayo, then I agree with you na mas mabuting hindi na lang din kayo talaga mag-usap. Pero wag nating baliwalain yung obligasyon natin sa bata eh. Yung anak ninyo eh, meron pa palang karamdaman. Yes po, hanggang ngayon po may lagnata po siya. Hindi pa po namin may balik na hospital po kasi wala na po talaga kami. Nabaon na po kami sa utang, samantalang siya nagpapasarap lang po. Hanggang ngayon po nilalagda pa po yung anak ko. nung nandiyan ako, nagtulungan ko, nagtatrabaho ako. Kailan po Sir Ebson yung huling padala ninyo para sa bata? Wala po, ayaw ko na rin po sa Ayaw mo nang magbigay? Ayaw mo nang magsuporta dito sa bata. bata? Meron sa bata. Ay, meron ako napadala sa bata. Kaya nga po sabi ko po, kung gusto niya ako ipakulong, pakulong niya na lang po ako nang matapos na po lahat. Ganun din naman, hindi naman ang gusto talaga niya mangyari sa akin. Pinahiyaan niya ako sa lahat. Ganun din naman gusto niya mangyari. Nagmumukha niya akong walang kwenta. Ma'am Lucian, no? Ikaw, Para tatanungin din, muna natin. wala na akong communication para sa lahat. Alam mo, Evson, alam mo, napaka makasarili mong tao. Kung tutuusin, may anak, yung anak mo may sakit. Tapos iisipin mo pa makulong ka, ganto Tama ganyan. po, napakasarin. Oo, kasi hindi mo inisip yung anak mo. Tignan mo, tinakbuhan mo nga lang yung anak mo. Oh. Tapos ang gusto mo po, mapakulong ka. Wala namang problema, mapapakulong ka naman talaga. Walang problema doon. Walang problema doon. Okay? Pero sana makipag-usap ka naman ng maayos doon sa nanay ng anak mo. Para na din sa anak mo. Hindi yung ganyan nakikipagmatigasan ka pa. May anak kayo eh. Ma'am, ito mas sabihin ko, ma'am. Umuwi ako sa kanila. Tinulungan ko sila sa ano po, sa gastusin. Nagtrabaho talaga ako. At nagtrabaho ako, pinapauwi niya ako ng pinapauwi. Yan napakalayo, babiyahe pa ako ng babiyahe. Kung nagtrabaho, tapos sasabihin sa akin, wala akong kwenta, wala akong ginagawa, wala akong maitulong. Ganun na lang lagi yung sinasabi sa akin. Kahit So- nasa trabaho. Wala na akong gagawin para sa kanila po. Okay, pati sa anak mo? Ganun, hindi ko Talagang lagi ayaw niya sinasabi talaga ng siya, ginagawa. Pag Pati sa anak mo? kung sa anak ko lang din po, gusto ko talagang suporta ng bata, pero nasa akin. Ayaw ko po nasa kanya yung bata. Kasi kaya nagkakasakit yung bata po, napakalit ng bahay, pero napakadumi. Napakadumi ng palibot ng bahay. Kaya lagi may sakit ng bata. Ultimo dede ng bata. So anong ginagawa mo, sir, pag madumi yung bahay? Hindi maibabad sa maligam kang umainit ng tubig. Pahiga-higa lang po yan. Pasay-pasay na po dito. Kakain na lang po. Dadala pa ng pagkain sa higaan. Marami po magpapatunay dito sa amin kung anong ginagawa yan dito sa amin. Masarap buhay lang po yan dito. Pinadalhan ko po yan ng pamasahe para umuwi po dito. May katulong po ako sa anak ko. Pero wala pong ginawa yan. Kundi pahiga-higa lang po yan dito sa bahay namin. Sir, Marami pong Kaya po ako magpapatunay naging dito sa amin. ang gusto lang naman namin ni Attorney JV dito,
Kung hindi mo kayang gampanan yung pagiging partner mo dun sa nanay nung anak mo, maging tatay ka na lang. Mag-isip ka bilang isang ama. Kasi, Evson, 10 months yung baby. 'Di ba? 10 months pa lang yung baby, merong acute meningitis. Kung hindi mo kayang maging okay na partner, walang problema doon, di naman kayo kasali. Pero maging mabuting tatay ka na lang, 'di ba? Kaysa yung ine-expect namin na sagot mo, yung pakulong mo na lang ako, ganun ganon. Hindi ganun 'yun eh, kasi may anak ka. Wala namang problema. Pwede naman namin ikaw pa pakulong. Pero syempre, iniisip namin may bata. Bakit niya sa akin lang ginagawa eh? Doon sa unang ama ng bata ng 2 anak niya po, hindi niya ginawa yan. 2 pa anak niya. Dinidiin lang ako na lagi ng ganyan. Walang kwenta nga ba, nasasal pa yung bata? Sabi niya ganon? Wala akong kwenta nga ma? Ba't di niya ibalik doon sa ano? Sa... Alam mo, Shari, ang labo rin kasi kausap nitong si Sir Evson. Okay? Una sa lahat, napapansin na natin, halos parang wala siya talagang pakialam sa mga bata. Aware siya dun sa mga obligasyon niya, pero nag-i-impose siya ng kondisyon na magbibigay lang siya ng suporta. Kung mapapasa kanya yung bata, well, you are not in the position to demand, Mr. Evson. At base dyan sa pinapakita mo, naiintindihan ko kung bakit nababanggit ni Lucia na wala ka talagang kwenta. At kung ang kahilingan mo ay makulong, isa sa katuparan natin yan. Shari, kung yun lang naman ang kahilingan nito. Okay? Hindi yung mag-aasta-asta siyang susiga-siga siya dyan, yung obligasyon nga niya, hindi niya magampanan. I want this to be clear, okay? In so far as yung bata, okay, yung may sakit na 10-month-old, ang gusto lang naman namin ni Shari sana dito, magkaroon man lang ng agreement kayo na gampanan nyo yung obligasyon yung tulungan yung bata, suportahan yung bata. Sabi mo kanina, willing ka naman na sumuporta sa bata, well and good. Well and good. Okay, pero yung ide-demand mo na makuha mo yung bata, well, alam mo sa batas, nasa nanay dapat yung bata, pero you also have your rights na mabisita yung bata. Okay? Pero yung gagawin mong kondisyon, na susuporta ka lamang, okay, kung mapapasayo yung bata, well, you don't have the right to make that condition. Pag ipa-assess natin to sa MSWD, Shari, hindi pa papabor sa kanya yung social worker. Dadali natin, ipapaubaya natin sa kanya yung bata, minsan na niyang tinakasan yung pamilya. Si Miss Grace Eunice Fabella, ang head po ng MSWD, Pinamalayan Oriental Mindoro. Magandang hapon po, Ma'am Fabella. Good evening po. Kung ano po kayang mga programa ang meron ng MSWD para matulungan din natin itong pamilya. No? Meron po ba tayong special program, especially sa mga bata na may ganitong mga karamdaman? Yes po. Attorney, bigyan ko lang din po kayo ng background. Yes, Actually, si Miss Lucia po is matagal na namin siyang client. Nag-start na maging client namin siya. Noon nga pong pinagbuntis niya si baby. Actually, doon pa lang po talaga pong every now and then talagang nasa Manila sila. I think nasa Manila sila. Talagang hindi na sila talaga okay ng partner niya. Pinagbubuntis pa niya. Actually, may mga instances siya na suicidal, na doon kami na alarma na nagpo-post siya. So, kami po ay nag-reach out through Facebook na lang, through Messenger. Even po, this oras ng gabi, kapag nababasa po namin, talaga po ni-reach out namin. At may one time, na nag-decide po siya na umuwi dito sa Mindoro, bumalik po siya dito, nagpadala po kami ng pamasahe sa kanya. At doon na po nag-start na nung paglabas po ng baby niya, ay nagkaroon po ng mga komplikasyon. Every now and then nga po ay nasa hospital. At every now and then po, every 3 months naman po, kapag lumalapit po siya sa amin dito sa munisipyo, ay napaprovidean po namin siya ng medical assistance. And one time, nung na-confine naman po siya sa Batangas Provincial Hospital, na lumabas na po siya doon, na-chat na siya sa akin, na lalabas na daw po si baby, na walang pamasahe. Nagpadala din po kami through GCash para po siya ay makauwi. Tapos every now and then din po, kinakamusta ko si baby, sabi ko mag-pray na lang, kasi kumbaga po ay hindi naman po sa atin po, sa pagbibigay po ng financial assistance natin through medical, hindi po pwede yung lingguhan or hindi pwede yung monthly. Kumbaga po, every 3 months pwede po magbigay, pwede po namin siya ipasok dun sa iba't iba pong assistance. Ang last po namin naibigay sa kanya, I think 3 weeks ago, that is from the AKAP, that is 5,000 pesos po, yung naibigay namin sa kanya. Talaga pong pinilit po namin siyang maibigay na siya ay makapunta. So yung last po na naibigay namin sa kanya. And as per assessment namin po, talaga attorney,
yung kalagayan po ni Miss Lucia is hindi naman po talaga kakayanin na siya lang talaga mag-isa dahil sabi nga po natin na meron siyang 2 anak sa una, then tapos nadagdagan pa po ni baby na may sakit. So, kung isipin po natin, hindi po kaya niyang i-sustain yung lahat ng pangangailangan. Kaya nga po, sabi nga namin ay kung possible na malolocate namin yung kanyang partner para po magkaroon ng kasunduan kahit nga po through messenger lang tapos isasend namin yung kasunduan. Pwede po namin gawin yun po. Kaso nga lang po hindi namin matrace noon si partner niya kaya po hindi po kami nagkaroon ng kasunduan. Kay Miss Edse, kay partner naman po ni Miss Lucia, ano po, hindi po natin kailangan ng malakihan na sustento. Sa assessment po namin, lagi namin ginagawa, saan kayo makakapag-meet halfway ni Miss Lucia, nung nanay, nung bata. Hindi mo kailangan na mag-provide ng malaki, kung hindi mo naman kaya. Pag-uusapan natin dito, kung saan ba, ano ba yung pinagkakitaan mo, ilan ba yung kakayanan mo para masuportahan mo yung anak mo. Hindi nyo kailangan mag-away, hindi nyo kailangan laging mag-post sa Facebook ng mga problema. Ang kailangan nyo dito, magkaroon ng open communication para sa bata. Sabi nga po ni attorney kanina, ibabalik ko lang, ganun din po yung sasabihin namin. Hindi na po namin kailangan, kung hindi nyo na kailangan mag-ayos, hindi na pwede kayong mag-ayos, hindi na pwedeng mabuo. Hindi na po yun eh. Wala na po kami magagawa doon. Ang gagawin na lang po natin dito is, ano yung pwede nyong magawa na best para sa inyong anak. Doon naman po tayo lagi. So, yun po, attorney, ang aming assessment na sana po si Mr. Edsel or yung partner po ni Miss Lucia, sana magkaroon siya ng, kung siya sabi niya na mahal niya yung anak niya, siguro pag-usapan kung ano yung maitutulong niya para sa anak niya. Pero yun pong sinasabi niya na magbibigay lang po siya ng sustento kapag nasa kanya, ayon po sa atin pong family code, ano po, especially kapag po hindi kasal. Kapag po ang bata ay 7 years old below, dapat po ay nasa nanay. Dahil naniniwala po tayo na kapag po 7 years old below at ang bata ay nasa nanay, ay may bibigay niya yung best interest ng kanyang anak. Mr. Edsel, kung meron kang duda doon sa pag-aalaga at sa pagpapalaki nung anak ninyo kay Miss Lucia, pwede mong ihihabol yon. Kumbaga maghahain ka rin ng reklamo laban sa kanya. Ano ba yung mga yung sinasabi mo na madumi siya sa bahay, hindi siya nagina, pwede mong ihain yon. Pero yon ay with the approval of the korte kasi ilalaban mo yung karapatan mo bilang tatay na hindi nagagampanan nung nanay nung anak. So, pwede natin gawin yon, nasa magandang pag-uusap lang kung makikipag-coordinate ka sa amin or doon sa tanggapan ninyo dyan sa Cavite, pwede ka din lumapit doon para through social worker ng Cavite, through social worker po dito sa amin, ay di makikipag-usap po kami kung saan po mag-meet halfway. Attorney po ang pwede namin maitulong sa kanila. Ayan. You know what, Miss Grace Pavilla, listening to the assistance you have given them, the monitoring of yung kanilang sitwasyon, okay, Yes, at yung mga advice na binigay mo sa kanila, I admire the work that you do. Okay? And there is no question in my mind that you are fully capable of doing as an assessment dito sa family ni na Lucia Ann at ni Ebson Satuito. Tama po, no, yung mga nabanggit kanina ni Ma'am Grace Pavilla. Kasi tayo dito, Shari, ang hinahanap natin dito ay solusyon. Opo. Kasi kung magbabatuhan na lang din sila, wala tayong mare-resolve dito, no? May sakit pa rin yung bata. Okay, hindi pa rin magampanan ng mga parents yung kanilang mga obligasyon. Kung magkaroon ng agreement insofar as support, well, that would be the best Yes, attorney. scenario. Yung demand niya, as of now, hindi talaga natin pwedeng i-entertain yan. Kasi nga sa batas pa lang, nasa nanay, especially na less than 7 years of age. Hindi naman kami nagde-demand ng kalakihan. Okay? Kung magkano yung kaya mong ibigay, bukal sa iyong puso, at of course, naayon sa pangangailangan ni baby, yun, tatanggapin yun ni Lucia Ann. Kasi nga, marami din namang ibang agencies ang tumutulong sa inyong pamilya. Isaalang-alang na lang natin, Shari,
sa bata. Opo. Ma'am, nag-message po si Kong Jocelyn Tulfo of AXIS Party List. Kung may maitutulong po ang tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo sa inyong anak po, ay agad niyo pong sabihin sa amin. Sir Evson, paano ka ba nagawin ng Cavite at nakapagtinda ka ng pares dyan? Paano ka napunta dito sa sa Cavite? Bali, may kumpare ng papa ko po kakilala niya na Okay. Cavite. Yun ang pong itinawag sa akin naman, pupuntahan ko na lang daw yun. Okay. So, nung umalis ka sa ospital, dumiretso ka ng Sabi ko po, Cavite? Kumpare ako. Okay. Anong plano mo ngayon? Ang ginagawa niya sa pera, basta may hawak siyang pera, inaano niya sa pataya po. Ginagastos niya sa pataya. Imbis na ipunin niya po na mayroon siyang savings man lang para sa bata sa kanila. Pataya, Ang sir? ginagawa niya, inuubos niya sa pataya. Kumbaga, ikinakatakot ni Evson Hindi ba na kung yung pera? may ipadala Magtitira man nga siya, hindi magagamit para sa mga Yes, po. bata. Parang ganon. Lahat po nang nagbibigay ng tulong sa kanya, laging meron siyang nakalahan para sa pataya ng ganyan po. Pataya. Hindi nawawalan. Basta Ma'am, may bakit ano hawak. yung mga pataya na sinasabi ni Sir Evson? Hindi po yan totoo, ma'am. Kasi lahat po na nagtutulong po sa akin, nagsisend po sa akin sa Gcash, sa lahat na po na tumutulong sa TikTok po. Pinapauna ko po sa lahat ng nahirman ko po para lang po makaahon po kami sa utang. Gawa po, nalubog po kami sa utang dahil po sa anak niya. Simulat sa pool po ng anak po ako, wala po yung suporta ni piso. Tapos maghahabol po siya, nasa kanya yung bata. Nasaan siya nung nanganak ako? Nagparamdam lang po siya nung November 3. Nagparamdam po yan nung nanganak na po ako nung November 2. Paramdam? Hindi ako nagparamdam. Tapos magtataka po siya kung bakit Sinabi ni pinakapagod ko sa Jocelyn. kanya. Kasi ang may patakaran po ngayon na kailangan ng perma ng tatay. Nasaan po siya? Nasa Tarlac po siya. Sige, nandun, okay. nagpapakarap po siya. Opo, ganito na lang po, Evson, ikaw ba ay willing magbigay ng sustento o kitain mo man lang yung anak mo sa Mindoro? Willing ka naman magbigay? Hindi na po, ayaw na. Hindi ka magbibigay ng sustento? Hindi na po. Okay. Kasi po unang Ma'am, sasamahan po namin kayo, ma'am, na makapag-file po ng kaso. No? Hindi ko alam kung saan kumukuha ng tigas itong si Ebson, no? Natitiis niya natitiis niya attorney yung kanyang 10 buwan na anak, no, na merong sakit. Kung ayaw niya magbigay, ma'am, sasamahan po kayo ng reporter po ni Senator Raffy na makapag-file po ng kaso. And pa-pull out na rin natin siya dyan sa Tansa Cavite, ma'am. Okay? Maraming pong salamat, Ma'am Sherry at attorney po. Maraming pong salamat. Opo. Ito po, nakarating po kay Congresswoman Jocelyn Tulfo ang inyo pong sitwasyon at especially na may involved po dito na 10-month-old. Kung ano po ang tulong na pwedeng ibigay po ng AXIS Party List, iko-contact po kayo ng aming staff para makatulong man lang kami, mapagaan man lang yung mabigat po na inyong pinagdaraanan. Ito po, nakikinig po, no? Salamat, attorney. Opo, ma'am, nakikinig po si Congresswoman Jocelyn Tulfo at si Senator Raffy Tulfo ngayon. Yun, maraming pong salamat, Sir Rapid Tulfo. Isang beses na po akong pumunta dyan, pero na-atras ko po dahil nagmamakaawa po siya. Pero ngayon, the last time, nilakasan ko na po ng loob para po sa anak niya na may sakit. Maraming po salamat. Actually, nakikinig naman din po si Senator Raffy at tutuluyan nga po nating sampahan ng kaso itong si Ebson. Pa-pull out natin siya dyan sa Tansa Cavite at papuntahan na rin natin siya ng barangay. Naka-standby naman po, ma'am, yung barangay kung saan din namin siya na-locate. Pasensya na po at napakatigas po ng hindi ko alam pero ayoko magsalita dito. Pero ang tigas ng mukha ng tatay ng bata, ma'am. Ganyan po talaga yan. Sige, ma'am. Tutulungan po namin kayo, ma'am. At kung may iba pa pong maitutulong yung programa po namin, okay, tutulungan po namin kayo, ma'am, ha? I-assist po namin kila Ma'am Fabelia if meron pong livelihood assistance na mai-offer po ang kanilang tanggapan, ano? Para makapagsimula po kayo ulit. And matuluyan po nating masampahan ng kaso ito pong si Ebson. Maraming pong salamat, Ma'am Sherry at attorney. At lalo-lalo po kay Sir Rapid Tulfo. Okay, sige Okay, po. maraming salamat din po, Ma'am Lucia Ann Sapungan, and of course, kay Ma'am Grace Eunice Fabelia, ang head ng MSWD sa may Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Saludo po kami sa inyo, Ma'am Grace Fabelia. Salamat po.